Guys, good evening. Dito naman tayo sa Double Bell BSR10 from Batangas. So ito yung may problema rin sa slam fire. So ibig sabihin, putput na yung sear. At nung dinisassemble natin, yun, nakita nga natin na putput na siya. At meron pa tayong isang na-encounter na problema sa kanya. Ito kasing double bell na to is napalitan na ng upgrade kit or yung cylinder set kasama yung piston body, spring guide. At yun, sabi ni owner is napaputok naman daw noon. Pero lately, mga ilang shots nagkaroon ng problema. Then nung dinisassemble natin, nakita natin na putput na yung sear. Then yun, ang ginawa natin is nagpalit tayo ng steel sear, yung mas matibay. Yung ganito, yan. Nung in-install natin, ayaw niya pa rin sumabit. So dinisassemble ko ulit siya at nakita ko, mas mahaba yung size ng piston na gamit sa kanya ngayon kumpara dun sa stock. Yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi siya sumasabit. So ito yung video, check. Sir, ito pakita ko sa iyo. Ito yung pinaka-sear na nilagay natin, steel sear. Actually, tinabasan ko pa siya para lang umangat pa. So, dapat yan, pag kinasa natin bababa. Pakita ko sa iyo. Yun, bumaba. Kaso, hindi siya bumabalik. Kasi hindi siya makapasok sa pinakaloob ng piston. So, hindi compatible yung piston dito. Yung stemma niya sa loob. Nilagay natin sa spring guide. Yun. So, ganito dapat yan. Kita mo? Yun yung pinakasagad na position niya. Pero makikita mo, hindi sumasabit yung sear doon sa piston mo. So, dapat yan kasi, yan, nakaganyan. So, sa sitwasyon na to, nangyayari rito is, hindi siya umaangat. Kahit sagad na siya. Pwede yan kung babawasan natin yung piston. Pero, hindi pa rin tayo 100% sure kung aangat siya. Yan. Pero tingin ko, may chance. Ganito ang mangyayari, sir. Pakita ko sa'yo. Ito yung pinaka-sear. Andito yung pinaka-ulo niyan. So, yan. Hindi siya aabot talaga rito. Hindi siya babaon. Kita kita. So, nabawasan ko na yung piston niya. Good news, sumasabit na. Kaso, hindi pa ako tiwala dito eh. Medyo maganit pa siya ibalik. Nakas ako. Sabit na siya. Sa pagbalik. Airing. So ngayon, okay na siya. Titignan ko kung mapapasmooth pa natin yung charging handle niya. Kaya makita niyo sa video na mahaba talaga siya. Malayong malayo siya dun sa may sear na pagsasabitan dapat ng piston para maikasa natin siya. At yun, ginawa naman natin ng paraan, pinutulan natin. At least kahit pa paano ngayon, sumasabit na siya. So papakita ko sa inyo ngayon, test pair na natin. Sa upgrade, wala naman tayong na-upgrade sa kanya. Yun lang naman ang sabi ni owner, i-repair lang natin. Then sa FPS, nag-check na tayo ng FPS ito, nasa 520 to 530 FPS siya. Siyempre, depende yan sa adjustment din ng hook-up. Yan dito. So, advice ko, mas maganda, gamitan nyo ito na mas mabigat na bala para mas ma-maximize natin yung FPS niya. Sa magagaan na bala kasi guys, pag sinagad natin yung hook-up niya, mas tataas yung FPS, kaso pataas na yung lipad ng bala. Kaya mas maganda rito, gamitan nyo na mas mabigat para kahit isagad natin yung half-up chamber niya, yung adjustment dito sa tensioner sa half-up rubber, mataas pa rin yung FPS niya, then yung accuracy niya mas maganda. So yun, advice ko, gamit kayo ng mga 0.40 to 0.50 na bala para sa mas magandang accuracy. Siyempre, upgrade din ng half-up rubber at inner barrel. Then, yun lang yung mga tanging pinapalitan natin sa kanya para mapaganda natin. Then sa charging handle, yung smooth na pagbalik, kahit pa paano naman, medyo nagawa natin siya ng paraan na medyo mapalambot siya kumpara dun sa una na napakatigas yung ibalik. So yun guys, papakita ko sa inyo, test pero na natin siya. Nag-load na tayo ng BBs. Kasa natin, wiring. So yun lang, ulit sa mga gusto pa magpa-repair, magpa-upgrade, yun, message lang kayo sa page ng Cavite Airsoft Zone 2. Then send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto nyo ipagawa at pag-usapan po natin. So yun lang po, sir, ulit sa owner nito, maraming salamat po.